Akala niya, sa paghagis niya ng mga papel ng diborsyo, magiging malaya na siya para sa kanyang kabit. Ang pirma ko sa papel na iyon ay hindi lang ang pagtatapos ng aming kasal. Pero bago magsimula ang kwento, mangyaring ikomento ninyo kung saang bahagi ng mundo ninyo pinapanood ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at mabigyan kayo ng mas kapana-panabik na mga kwento. Ang simoy ng hangin sa Marangyang Beach Resort sa Boracay ay tila nagulat sa tensyon na biglang bumalot sa villa na iyon. Nakatayo si Miguel. Ang kanyang hininga ay mabigat at ang mukha ay namumula sa galit na sumabog. Sa harap niya, kalmado na nakaupo, ay si Alana, nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng dress, nakayuko ang ulo. Siya si Alana, ang kanyang asawa sa loob ng huling 5 taon. Walang babala. Inihagis ni Miguel ang isang brown na folder sa coffee table sa harap ni Alana. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw. Binasag ang katahimikan ng malaking bahay na karaniwan ay tahimik. May mga puting papel na lumabas sa folder, kumalat sa harap ni Alana, na nanatiling kalmado nang walang bakas ng pagkabigla. Tinitigan ni Miguel ang kanyang asawa ng may paghamak. Tila ang babaeng nasa harap niya ay wala ng iba kundi alikabok sa magandang tanawin ng kanyang buhay. Feeling niya ay nasa tuktok siya ng mundo bilang isang kilalang influencer at may-ari ng mga sikat na beach clubs sa Boracay. Pakiramdam niya ay karapat-dapat siya sa isang kasama na mas akma sa kanyang estado, mas moderno at mas presentable sa kanyang mga kasosyo sa negosyo kaysa kay Alana, na itinuturing niyang makaluma at boring. Huminga ng malalim si Miguel at sumigaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Sinabi niyang ubos na ang kanyang pasensya, na ayaw na niyang makita ang mukha ni Alana sa bahay na iyon. Sinabi niya na mayroon na siyang ibang babae. Isang babae na, aniya, ay mas may klase at nauunawaan ang kanyang mga ambisyon. Unti-unting itinaas ni Alana ang kanyang mukha. Walang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang malinaw na mga mata ay tumingin kay Miguel nang may hindi mababasang ekspresyon. Hindi ito galit o kalungkutan, kundi isang malalim na pakikiramay. Lalo pang nagalit si Miguel nang makita ang kalmado ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay binabaliwala siya. Muli siyang sumigaw na ang kanyang bagong babae na nagngangalang Bianca ay naghihintay sa kanyang mamahaling sports car sa labas ng gate. Banta ni Miguel, kung hindi niya tatanggapin ang diborsyo, kailangan niyang umalis kaagad sa bahay nang walang ni isang sentimo. Idiniin ni Miguel na ang lahat ng ari-arian ng villa, ang mga sasakyan, ang mga beach clubs, ay bunga ng kanyang sariling pawis. Samantala, si Alana, aniya, ay nabuhay lamang sa kanyang gastos bilang isang parasito. Hindi tumigil si Miguel sa pagyayabang kung gaano siya kahusay sa pagbuo ng kanyang negosyo mula sa wala. Inungkat niya ang nakaraan nang sila ay ikasal. Sinabi niya na siya ang walang tigil na nagtrabaho habang si Alana ay nanatili lamang sa bahay at nag-aalaga ng walang saysay na bagay. Nakalimutan ni Miguel o nagkunwari siyang nakalimutan na sa tuwing nahihirapan siya sa isang negosasyon, ang solusyon ay laging dumarating pagkatapos niyang kausapin si Alana. Itinuturing niya itong isang pagkakataon lamang o swerte. Sobrang bulag siya sa kanyang sariling kayabangan, kaya hindi niya napansin na ang pundasyon ng kanyang buhay ay sa katunayan napakababasagin. Itinuro ni Miguel ang mga papeles ng diborsyo sa mesa gamit ang isang daliri na nanginginig sa emosyon. Inutusan niya si Alana na pumirma kaagad upang madala niya si Bianca sa bahay na itinuturing niyang kanyang palasyo. Nagbuntong hininga si Alana, isang tunog na malambot tulad ng simoy ng umaga. Iniwan niya sa mesa ang maliit na silver na rosaryo na hawak niya nang may elegante at walang pagmamadali. Kinuha niya ang bolpen na nakahiga sa tabi ng mga papel. Ngumiti si Miguel nang mapanukso. Sa kanyang isip, nagdiwang siya ng tagumpay. Naniniwala na sumusuko si Alana sa takot na mawalan ng matutulugan. Ini-imagine na ni Miguel ang kanyang bagong buhay na malaya kasama si Bianca. Nagtatamasa ng kanyang yaman nang walang asawang laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagpunta sa simbahan o pinipigilan siyang mamuhunan sa mga negosyong may mataas na peligro. Pakiramdam niya ay araw na ito ng kanyang kalayaan. Tinanggal ni Alana ang takip ng bolpen.
Tiningnan si Miguel sandali at sinabi, sa napakatahimik, ngunit matatag na boses, tutuparin ko ang iyong hangarin. Hindi ako magiging hadlang sa ilusyon na kaligayahan na hinahabol mo. Sa katunayan, ibabalik ko ang iyong karangalan tulad ng dati bago tayo ikasal. Ang pangungusap ay tila simple, ngunit naglalaman ito ng dobleng kahulugan na si Miguel sa sandaling iyon ay hindi kayang unawain. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ni Alana ang kanyang pirma sa legal na dokumento. Ang mga bakas ng tinta ay matatag, isang senyales na walang pag-aalinlangan sa kanyang puso sa pagpapalaya sa lalaking hindi na siya pinahahalagahan. Matapos pumirma, muli niyang tinakpan ang bolpen at inilagay ito ng maayos sa gilid. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at tiningnan si Miguel sa huling pagkakataon bilang asawa. Mula sa sandaling ito, hindi na tayo mag-asawa. Lahat ng karapatan at obligasyon sa pagitan natin ay nawalan ng bisa. Nagtawa si Miguel ng may paghamak. Pakiramdam niya ay siya ang ganap na nagwagi. Kukunin na niya ang mga papel para dalhin sa civil court. Ngunit nang sandaling hawakan niya ang papel, biglang nag-vibrate ng malakas ang bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ito ang vibration ng isang normal na mensahe, kundi isang mahaba at paulit-ulit na vibration, senyales ng pagdami ng mga notifikasyon. Sumimangot si Miguel. Inilabas ang kanyang latest generation smartphone mula sa bulsa. Ang screen ay kumikislap, nagpapakita ng serye ng mga notifikasyon mula sa kanyang banking app at sa email ng kanyang kumpanya. Binasa niya ito ng bahagya, iniisip na spam o promosyon lang ito. Gayunpaman, lumaki ang kanyang mga mata nang basahin niya ang unang linya ng notifikasyon mula sa Central Bank kung saan nakadeposito ang lahat ng asset ng kanyang kumpanya. Pakiramdam niya ay huminto ang kanyang puso sandali. Ang teksto sa screen ay hindi mapag-aalinlanganan. Maximum level security alert. Nakadetect ang sistema ng pagbabago sa civil status ng may-ari ng trust. Alinsunod sa protocol ng Trust Agreement Number XXX, automatikong na-activate ang asset freeze function. Ang susunod na notifikasyon ay mas nakakatakot pa. Ang balance report ng pangunahing corporate account ay nagpakita ng 0.0 balance. Hindi lang iyon, ang personal na account ni Miguel na konektado sa kita ng kumpanya ay lumabas din na nakablock. Pakiramdam ni Miguel ay nawala ang dugo sa kanyang mukha, naging maputla siya na parang patay. Nanghina ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang i-refresh ang bank app. Umaasa na error lang ito sa network o sistema. Ngunit, ang resulta ay pareho. Isang malaking zero ang lumabas sa screen sa kulay pulang kislap. Lumipat siya sa email at doon nakita niya ang isang opisyal na email mula sa legal department ng holding company. Isang entity na pinaniniwalaan niyang hindi umiiral. Idineklara ng email na ang kanyang mga karapatan sa paggamit ng lahat ng assets, sasakyan at ari-arian ay binawi dahil sa paglabag sa pangunahing clause, ang diborsyo. Walang maintindihan si Miguel. Ang kanyang utak na nababalot ng takot ay hindi kayang iproseso ang impormasyon. Ang tanging alam niya ay nawala ang kanyang pera. Ang kanyang yaman ay naglaho sa isang iglap. Pagkatapos mismo ng pirma ni Alana, nagsimulang magpawis ng malamig ang kanyang noo. Tiningnan niya si Alana na patungo na sa pinto ng labasan na may maliit na maleta na tila handa na sa isang sulok. Napagtanto ni Miguel ang koneksyon sa pagitan ng pirma ni Alana at ng paglaho ng kanyang yaman. Isang matinding takot ang nagsimulang pumalit sa kanyang kayabangan. Napagtanto niya na hindi siya mabubuhay nang walang perang iyon. Ang mga credit card bills, ang gastos sa pamumuhay ni Bianca, ang operating expenses ng opisina lahat ay nakasalalay sa mga account na iyon. Isinigaw niya ang pangalan ni Alana nang may nanginginig na boses sa takot. Sinubukan niyang abutin ito, sinasabing isang misunderstanding lang ang lahat. Sumigaw siya na hindi siya maaaring umalis nang hindi ipinapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang mga account. Ngunit hindi lumingon si Alana. Patuloy siyang lumakad patungo sa labasan ng bahay na ngayon ay tila impyerno para kay Miguel. Ang sikat ng tanghali ay maliwanag, ngunit nakaramdam si Miguel ng lamig na tumagos hanggang sa kanyang buto. Tumakbo siya pagkatapos nito.
nadapa hanggang sa harap na hardin ng kanyang marangyang villa. Ang kanyang isip ay magulo. Ang larawan ng GOT 0.00 na balanse sa kanyang account ay humahabol sa kanya na parang isang bangungot sa maliwanag na araw. Kailangan niyang pigilan si Alana. Kailangan niyang humingi ng paliwanag kung bakit bumagsak ang banking system pagkatapos mismo niyang pumirma ng mga papeles. Sa kanyang isip na nasa denial pa rin. Naisip niya na baka gumawa si Alana ng isang uri ng pangkukulam o computer trick o baka ninakaw niya ang kanyang mga password. Hindi niya kailanman naisip na siya ang hangal. Pagdating ni Miguel sa beranda, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Nakatunganga siya sa eksena na nangyayari sa harap ng gate. Kadalasan, sumasakay si Alana ng Grab o ng pinakamurang kotse ng kumpanya kung maging mapagbigay siya at ipahiram niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, isang mahaba at kumikinang na itim na mamahaling sedan ang naghihintay sa harap ng pinto. Hindi ito basta-bastang kotse. Si Miguel, isang mahilig sa mga kotse, ay alam na ito ay isang high-end European sedan na ang presyo ay kayang bilhin ng 10 ng kanyang sariling mga kotse. Ang perpektong itim na pintura nito ay sumasalamin sa sikat ng araw at ang plate number nito ay espesyal na nagpapahiwatig na ang may-ari nito ay isang napaka-impluwensyal na tao. Isang chauffeur na may malinis na uniforme, nakasuot ng formal na suit at puting guwantes ang lumabas mula sa driver's seat. Ang kanyang tindig ay tuwid, tulad ng isang sinanay na bodyguard. Yumuko siya nang may paggalang kay Alana, isang malalim na pagyuko. Narinig ni Miguel ng malinaw kung paano tinawag ng chauffeur si Alana na Madam President at tinanong kung mayroon pa itong ibang utos bago umalis. Ang eksenang iyon ay sumira sa lohika ni Miguel. Paano posible na ang kanyang asawa, ang babae, na itinuturing niyang isang babae mula sa probinsya na maswerte at pinakasalan niya, ay tumanggap ng pagtrato ng isang reyna mula sa mga taong tila napaka-propesyonal at mayaman. Tumangulang si Alana sa chauffeur. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, walang ngiti ng tagumpay o kayabangan. Tanging isang nakakatakot na kalmado. Binuksan ng chauffeur ang likod na pinto ng marangyang sedan. Ang loob, na nakita sandali, ay may tapiserya ng pinakamataas na kalidad na leather. Pumasok si Alana sa kotse ng elegante, na parang ipinanganak siya upang doon. Pakiramdam ni Miguel ay maliit lang siya. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang estranghero, hindi sa asawang sinisigawan niya sa umaga para ipaghanda siya ng kape. Gustong sumigaw ni Miguel, ngunit nanatili ang boses niya sa kanyang lalamunan. Biglang, malakas na bumukas ang pinto ng sedan ni Miguel na nakaparada ng bahagya sa likod. Lumabas si Bianca na nakasimangot, nagmamadali. Nakasuot siya ng fitted at kapansine-pansing damit at malalaking salamin. Lumapit siya kay Miguel, sumisigaw na nagrereklamo kung bakit ang tagal niyang paalisin ang babaeng iyon. Nagreklamo siya sa init sa kotse at na gusto na niyang pumasok para makita ang master bedroom na magiging kanya. Ang matinis na boses ni Bianca ay bumulabog sa tensyon. Inialis si Miguel sa kanyang pagkabigla. Lumingon si Miguel kay Bianca na may nawawalang tingin. Sa unang pagkakataon, ang kagandahan ni Bianca ay tila nawala sa kanyang paningin. Natabunan ng takot na bumabalot sa kanya. Si Bianca, na walang kamalay-malay sa sitwasyon, ay itinuro ang marangyang kotse na nagdadala kay Alana. Nagtatanong siya ng may inggit kung kaninong kotse iyon at kung bakit mas maganda ang transportasyon ni Alana kaysa kay Miguel. Ang tanong ay tila naglagay ng asin sa sugat ni Miguel. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at tumakbo muli patungo sa bahay. Binabalewala ang mga sigaw ni Bianca na galit na tinatawag siya. Pagdating sa kanyang opisina, kinuha niya ang landline nang nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang opisina, ngunit walang sumagot. Pagkatapos ay diniyal niya ang numero ni Ginoong Reyes, ang pinuno ng legal department ng kumpanya na pinagkakatiwalaan niya sa paghawak ng kanyang mga gawain. Pagkatapos ng ilang ring na tila walang katapusan, may sumagot. Ang boses ni Ginoong Reyes ay kalmado, formal, at malamig ibang-iba sa friendly na tono
na karaniwan niyang ipinapakita kapag iniimbitahan siya ni Miguel na kumain. Binomba siya ni Miguel ng mga tanong. Sumigaw siya, nagtatanong kung bakit zero ang account ng kumpanya at kung bakit nakatanggap siya ng notifikasyon ng asset freeze. Inutusan niya si Ginoong Reyes na ayusin ito kaagad o sisibakin niya ang buong IT team. Mayroong maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Ginoong Reyes. Ang kanyang tugon ay nagpahina sa mga tuhod ni Miguel at napasadsad sa sahig. Ipinaliwanag ni Ginoong Reyes sa isang monotonong tono ng isang taong nagbabasa ng legal na teksto na walang dapat ayusin dahil perpektong gumagana ang sistema ayon sa kontrata. Pinapaalala niya kay Miguel ang isang napakalaking dokumento na nilagdaan niya 5 taon na ang nakakaraan, 1 linggo bago ang kanyang kasal kay Alana. Malabo itong naaalala ni Miguel. Tamad siyang basahin ang daan-daang pahina ng legal jargon at nilagdaan niya lang ito sabik na makakuha ng kapital para sa kanyang negosyo. Ipinaliwanag ni Ginoong Reyes na sa dokumentong iyon ay malinaw na nakasaad ang mga clause sa karapatan sa paggamit at trust. Sa madaling salita, ang kumpanya, ang Boracay Dreams Group, ang Marangyang Villa at lahat ng kaginhawaan na tinatamasa ni Miguel ay hindi talaga kanya. Si Miguel ay isa lamang fiduciary, isang manager na pinagkatiwalaan ng mga asset na iyon habang lamang siya ay legal na kasal kay Ginang Alana Valdez. Ang initial capital ng kumpanya ay nagmula sa personal na pondo ni Ginang Alana. Kaya ang pagmamay-ari ng mga shares ay 100% kanya. Nakanganga si Miguel na may mapait na lasa sa kanyang bibig. Sinubukan niyang tanggihan ito. Sinasabing siya ang nagtrabaho ng husto upang palaguin ang kumpanya. Biglang pinutol ni Ginoong Reyes si Miguel. Sinabi niya na talagang nagtrabaho si Miguel, ngunit bilang isang empleyado na may posisyon na direktor, hindi bilang may-ari, at bilang isang empleyado na lumabag sa moral contract sa pamamagitan ng pagdidiborsyo sa may-ari ng kumpanya, ang kanyang mga benepisyo ay automatikong binawi. Nagdagdag si Ginoong Reyes ng mas nakamamatay na impormasyon. Sinabi niya na dahil nilagdaan na ni Miguel ang mga papeles ng diborsyo, ang kanyang kasalukuyang status ay isang estranghero na sumasakop sa ari-arian ng kumpanya. Nagtapos si Ginoong Reyes ng isang babala. Pinayuhan niya si Miguel na kaagad iimpake ang kanyang mga personal na gamit dahil isang team ng asset auditors ang darating kinabukasan upang i-take over ang villa at kontrolin ang inventaryo ng opisina. Naputol ang tawag ng walang babala. Hawak-hawak ni Miguel ang tahimik na telepono nang may nanlalamig na kamay. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang marangyang opisina, ang mamahaling mga kwadro sa dingding, ang mahogany desk, ang leather armchair. Biglang, lahat ay tila dayuhan sa kanya. Pumasok si Bianca sa opisina na nakasimangot. Umupo siya sa upuan ni Miguel at nagsimulang umikot dito. Nagtanong siya kung kailan sila bibili ng bagong furniture dahil hindi niya gusto ang pang-probinsya na panlasa ng dating asawa ni Miguel. Tiningnan ni Miguel si Bianca, ang babaeng handa niyang diborsyohin si Alana. Ngayon na pagtanto niya, nakalalabas lang niya ng isang diamante para sa isang bato at ang batong iyon ngayon ay humihingi sa kanya ng mamahaling furniture, gayong hindi siya sigurado kung makakakain ba siya ng hapunan ngayong gabi. Ang katangahan ni Miguel ay parang isang sampal sa mukha. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang ego na tanggapin ang pagkatalo sa harap ni Bianca. Kailangan niyang itago ang katotohanan, kahit sandali, kahit hanggang sa makahanap siya ng isa pang matalino na paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tapos na siya. Patuloy na nakaupo si Miguel, paralisado, sa kanyang marangyang executive armchair, nakatingin sa isang abstract painting na nagkakahalaga ng malaking halaga. Ang pagsara ng pinto ni Bianca ng malakas ay bumulabog sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni, ngunit ang kanyang katawan ay napakabigat para gumalaw. Muling pumasok si Bianca sa silid na nakasimangot. Ang kanyang mga labi ay nakasimangot sa malalim na kawalang kasiyahan. Nagsimula siyang maglakad sa silid. Hinahawakan ang mga bagay gamit ang kanyang mga daliri. Tila nagsisiyasat ng paninda sa isang flea market. Nagreklamo siya sa kulay ng mga kortina na itinuturing niyang napakadilim at makaluma.
Sinabi niya, nang malakas na gusto niyang baguhin ang buong dekorasyon ng bahay sa isang mas moderno at glamorous na estilo, akma sa kanyang pinong panlasa. Binanggit pa niya ang ilang imported Italian furniture brands na ang mga presyo ay magpapalunok sa sinuman. Tahimik na nakinig si Miguel. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga tenga. Sa kanyang ulo, ang mga salita ni Ginoong Reyes ay umalingaw-ngaw na parang sirang plaka. Mga asset na frozen, zero account, bahay na inembargo. Ang mga salitang iyon ay sumasayaw sa kanyang isip, tinutukso ang kanyang katangahan. Si Bianca, dahil hindi nakakuha ng tugon, ay nawalan ng pasensya. Lumapit siya kay Miguel at marahas na niyugyog sa balikat. Tinanong niya kung pinapakinggan siya. Hiningi niya na kinabukasan ay pupunta sila sa shopping mall upang mag-order ng bagong kama dahil hindi siya handang matulog sa kama na ginamit ni Alana. Ang kahilingan ay tila katawa-tawa para kay Miguel sa sandaling iyon. Paano siya makakaisip ng bagong kama kung hindi niya alam kung makakatulog ba siya sa bahay na iyon ngayong gabi? Biglang huminto ang mahinang tunog ng central air conditioning na pumupuno sa katahimikan ng bahay. Kumurap ang crystal chandelier na nakasabit sa kisame ng isang beses at tuluyang namatay. Ang dilim ay bumalot sa silid, nag-iiwan lamang ng kaunting twilight light na dumadaan sa mga kurtina. Ang kapaligiran ay naging tahimik at mapang-api. Nagulat si Miguel. Lumakas ang kanyang tibok ng puso. Nagsimulang sumigaw si Bianca ng histerikal dahil sa biglaang dilim. Nagmura siya, nagtataka kung ano ang nangyayari sa kuryente sa marangyang bahay na iyon. Nagsimulang magreklamo si Bianca sa init nang huminto ang sirkulasyon ng hangin. Sinubukan ni Miguel na kumalma, bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Naghanap siya sa kanyang bulsa at binuksan ang flashlight ng kanyang mobile. Isang nakasisilaw na puting ilaw ang bumulabog sa dilim. Nagbibigay liwanag sa pawisan at takot na mukha ni Bianca. Sinabi ni Miguel na baka fuse lang o power outage sa subdivision. Sinubukan niyang tumayo na nanginginig ang mga binti at lumakad patungo sa pangunahing breaker panel malapit sa garahe. Sumunod si Bianca, patuloy na nagrereklamo. Sinisisi si Miguel sa hindi magandang pagpapanatili ng bahay. Sa buong pasilyo, kakaiba ang pakiramdam ng dilim. Ang bahay ay laging maliwanag na iluminado, nagpapahayag ng karangyaan. Ngayon ay parang isang malamig at masungit na kuweba. Pagdating sa breaker panel, sinubukan ni Miguel na buksan ito ngunit nakakandado. Isang pulang plastic seal ang nakapalibot sa hawakan. Itinapat niya ang flashlight sa seal. Dinilatan niya ang mga mata upang basahin ang maliliit na letra. Hindi ito seal ng power company, kundi isang asset security seal. Lumubog ang puso ni Miguel. Hindi ito technical fault, kundi isang sadyang pagputol ng mga serbisyo. Si Alana, o mas tamang sabihin, ang asset management system na kinokontrol ng kanyang mga abogado, ang nagputol ng vital services ng bahay. Gusto nilang pahirapan si Miguel sa sandaling iyon. Sinubukan ni Miguel na buksan ang gripo ng lababo sa garahe upang basain ang kanyang mukha. Pinilipit niya ang gripo ng buo, ngunit walang lumabas na kahit isang patak ng tubig, tanging isang sipol ng walang hangin. Ang water pump ay na-deactivate din, walang ilaw, walang tubig. Ang mga basic services ay naputol. Sumandal si Miguel, pagod, sa malamig na dingding ng garahe. Nagsimula siyang mapagtanto kung gaano siya kawalang magawa nang walang mga kaginhawaan na palagi niyang ipinapalagay. Hanggang ngayon, hindi niya kailanman inalala ang mga singil. Lahat ay automatikong binabayaran mula sa corporate account na pinamahalaan ni Alana. Ngayon, ang sistemang iyon ay idiniskonekta siya na parang isang tuyong sanga. Balik sa sala, nakaupo si Bianca sa sofa na nagpapaypay gamit ang isang magazine. Nagsusumbong siya ng gutom at uhaw. Hiniling niya kay Miguel na mag-order ng pagkain mula sa kanyang paboritong luxury restaurant sa pamamagitan ng isang delivery app. Humingi rin siya na bilhan siya ng mamahaling bottled mineral water dahil hindi siya umiinom ng ordinaryong tubig. Lumunok si Miguel. Ang kanyang sariling tiyan ay nagsimulang umungol. Ang gutom na may halo ng stress
ay nagdulot ng heartburn sa kanya. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang food app sa kanyang mobile. Mayroon siyang 20% na baterya at hindi niya ito kayang i-charge. Pinili niya ang menu na gusto ni Bianca. Sa kabila ng absurdo na presyo para sa kanyang sitwasyon, pinindot niya ang order button, umaasa na mayroon pa siyang natitirang balanse sa kanyang digital wallet o na hindi nakablock ang kanyang credit card. Mabagal mag-load ang payment screen na nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ay lumabas ang kinatatakutan na pulang notifikasyon. Transaction failed. Payment method rejected by issuing bank. Sinubukan niya ang pangalawang credit card, parehong resulta. Pangatlo, failed muli. Ang lahat ng kanyang financial access ay ganap na nakablock. Sinubukan niya ang cash on delivery option, ngunit naaalala niya na walang laman ang kanyang physical wallet. Hindi siya kailanman nagdadala ng maraming pera. Sanay sa paggamit ng cards. Tumingin siya sa screen ng may desperasyon. Kinansela ang order ng tahimik, lumingon kay Bianca at nagsinungaling nang nanginginig ang boses, sinasabing may problema sa connection, ang app. Nagngangalit si Bianca, inakusahan siyang kuripot at ayaw siyang bilhan ng pagkain. Isang malakas na argumento ang sumiklab sa gitna ng dilim. Nagsimulang gumamit si Bianca ng mga salitang mahalay na hindi pa kailanman narinig ni Miguel. Ang kanyang tunay na kalikasan ay nahayag habang nawawala ang mga kaginhawaan. Nanatiling tahimik si Miguel, walang lakas upang sumagot. Nagsimula siyang ihambing ang sitwasyon kay Alana. Kung nangyari ito sa kanya, tiyak na kalmado siyang maghahanap ng mga kandila o maghahanda ng makakain sa isang portable stove nang walang reklamo. Sa gitna ng away, narinig ang malakas at ritmikong katok sa pangunahing pinto. Malakas at autoritaryo na mga katok. Hindi tulad ng isang bisita. Biglang tumahimik si Miguel at Bianca. Sinabi ni Bianca kay Miguel na buksan ang pinto. Umaasa na ito ay isang technician o isang nagkamaling delivery driver. Walang gana na lumakad si Miguel patungo sa pinto, tiningnan sa peephole. Sa labas ay may 3 lalaki na nakasuot ng uniforme ng seguridad ng subdivision. Ngunit hindi magiliw ang kanilang mga mukha tulad ng dati. Sa harap nila, isang lalaki na nakasuot ng suit na kinilala ni Miguel bilang isa sa mga abogado mula sa opisina ni Ginoong Reyes. Ang dahan-dahang nagbukas ng pinto. Direktang nagsalita ang lalaki na nakasuot ng suit. Inabot niya ang isang sobre na may logo ng isang law firm. Sa tulong ng flashlight ng isang guwardiya, binasa niya ng malakas at formal ang nilalaman. Ito ay isang notifikasyon ng asset eviction, batay sa deed of title at trust agreement. Inutusan si Miguel Garcia na lisanin ang ari-arian sa loob ng 24 oras. Kung tatanggi siya, may karapatan ang security team na paalisin siya ng sapilitan at ang kanyang mga ari-arian ay kukumpiskahin bilang collateral para sa ilegal na paggamit ng mga asset. Natanggap ni Miguel ang sulat nang nanginginig ang mga kamay. Ang papel ay tila mabigat na parang tingga. Ang security chief, na karaniwan ay bumabati sa kanya ng may paggalang, ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng malamig. Ipinaalam niya sa kanya na babantayan nila ang entrada upang matiyak na wala siyang ilalabas na anumang may halaga maliban sa kanyang personal na damit. Ipinaalam din sa kanya na binawi ang kanyang vehicle access sa compound. Nagtango lang si Miguel ng mahina. Isinara niya ang pinto, sumandal dito at dumausdos sa sahig. Ang mga luha ng pagkadismaya ay namuo sa kanyang mga mata. Sa sala, patuloy na sumisigaw si Bianca sa init, nang hindi namamalayan na ang bubong na sumisilong sa kanya ay malapit nang mawala. Ang gabing iyon ang pinakamahaba sa buhay ni Miguel. Napapalibutan ng dilim, gutom, at ang mapait na katotohanan na unti-unting dumudurog sa kanyang kayabangan. Habang papalalim ang gabi, lalong kumakapal ang dilim sa loob ng marangyang bahay. Ang hangin ay nakakasakal at mainit. Sa wakas, tumigil sa pagsigaw si Bianca. Pagod na, ngayon ay nakakulong siya sa sofa, nagmumura at nagpapaypay gamit ang isang piraso ng karton. Nakaupo si Miguel sa sahig ng kanyang madilim na opisina, iniilawan ng mahinang liwanag ng isang aromatic candle na nakita ni Bianca sa drawer ni Alana. Dapat ay para sa relaxation, ang kandila
Ngunit ang amoy lamang ng lavender ay nagpagulo sa kanyang walang lamang tiyan. Sa kanyang desperasyon, ang kanyang utak ay gumagana ng buong bilis na naghahanap ng paraan palabas. Hindi siya maaaring sumuko. Siya si Miguel, ang tuso na negosyante na laging may plan B, o iyon ang akala niya. Biglang, isang alaala ang tumawid sa kanyang isip na parang kidlat. Isang bagay na maingat niyang itinago kay Alana, isang lihim na investment. Humigit kumulang 2 taon na ang nakaraan. Lihim na kumuha si Miguel ng malaking halaga ng pera mula sa maliit na safe ng kumpanya, manipulahin ang mga financial reports upang itago ito bilang peking operating expenses. Malaki ang halaga, halos 15 milyon. Ibinuhos niya ang perang iyon sa isang cryptocurrency platform at mga speculative stocks na may kaduda-dudang legalidad. Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan sa luxury car club na ang investment na iyon ay maaaring magdulot ng astronomikal na kita sa maikling panahon. Si Miguel, sakim at sabik na patunayan na kaya niyang yumaman nang walang tulong ng mga koneksyon ng pamilya ni Alana, ay nag-risk. Hindi na niya kailanman tiningnan ang account na iyon na may layunin na hayaan itong lumago hanggang sa maging isang bundok ng ginto. Ngumiti si Miguel ng mahina sa dilim. Iyon ang kanyang takas. Kung tama ang kanyang mga kalkulasyon, ang perang iyon ay dumami na at naging milyon-milyon. Sapat na upang mag-arkila ng isang marangyang apartment, bumili ng bagong kotse, at magsimula ng bagong buhay kasama si Bianca. Tinatawanan si Alana. May panibagong sigla. Hinanap niya ang kanyang personal na laptop sa briefcase. Binuksan niya ito. Sa kabutihang palad, kalahati pa ang baterya. Sandaling nabulag siya sa liwanag ng screen. Sinubukan niyang kumonekta sa Wi-Fi ng bahay, ngunit nakalimutan niyang naka-off din ang router. Naghilik siya ng naiinis at mabilis na inactivate ang hotspot ng kanyang mobile na halos ubos na ang baterya. Mahina ang signal sa loob ng bahay na gawa sa konkreto at mabagal na parang suso ang internet connection. Pinagdikit-dikit niya ang kanyang mga daliri sa mesa nang walang pasensya. Muling bumalik ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ng ilang minutong paghihirap, bumukas ang browser. Nag-type siya ng address ng investment site nang nanginginig at umaasa ang mga daliri. Pinindot ang Enter. Umiikot ang loading icon sa screen, nakikipaglaro sa tibok ng kanyang puso. Inaakala na niya ang isang kamangha-manghang balanse. Kinabukasan, i-withdraw niya ang pondo, ihahagis ang pera sa mukha ng mga security guards at dadalhin si Bianca palayo sa impyernong iyon. Ngunit ang pag-asa na iyon ay nawasak sa loob ng ilang segundo. Hindi nag-load ang pahina. Sa halip ay lumabas ang isang blankong pahina na may malaking pulang teksto at ang emblema ng pambansang pulisya at ng Securities and Exchange Commission. Sinasabi ng teksto, website blocked and seized by authorities for fraud, pony scheme, and money laundering. Naging bato si Miguel. Inilapit niya ang kanyang mukha sa screen, hindi makapaniwala. Nirefresh niya ang pahina ng paulit-ulit, ngunit naroon pa rin ang babala nakatingin sa kanya ng malamig. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo sa paligid niya. Naghanap siya ng balita tungkol sa platform. Ang mga resulta ay nagpiga sa kanyang dibdib. Lumabas ang mga headline. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang founder ng platform ay tumakas na may bilyon-bilyong pera ng mga investors at isang international fugitive. Lahat ng pondo ay itinuring na nawala. Hinawakan ni Miguel ang kanyang buhok sa pagkadismaya. Ang 6 milyon na ninakaw niya mula sa kumpanya, ang perang inaasahan niyang magiging kanyang kaligtasan, ay matagal nang naglaho nang hindi niya alam. Inilagay niya ang kanyang mga pag-asa sa isang soap bubble na pumutok na. May mga yabag na papalapit. Lumabas si Bianca sa pinto. Iniilawan ng kandila na dala niya. Nakita niya si Miguel na nakatingin sa laptop ng may desperasyon. Nagtanong siya nang umaasa kung nakakuha siya ng pera. Iniisip na naglilipat siya ng pondo mula sa isang lihim na account. Tiningnan siya ni Miguel na may walang lamang mga mata. Hindi niya masabi na hindi lang siya mahirap, kundi isa rin siyang hangal na nahulog sa isang scam. Si Bianca, na walang pasensya,
ay lumapit at tiningnan ang screen. Bagaman hindi siya nakakaintindi ng finance, ang mga salitang fraud at seized ay malinaw. Lumaki ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng histerikal. Inihagis ang kandila sa sahig. Halos sunugin ang alpombra. Ininsulto niya si Miguel. Tinawag siyang pinakamahangal na lalaki na nakilala niya. Umiyak siya, hindi dahil sa pagkawala ni Miguel, kundi dahil sa kanyang pangarap na maging isang mayamang ginang ay naglaho. Nagsimula siyang suntukin ang dibdib ni Miguel. Inilalabas ang kanyang galit. Tinanggap niya lang ang mga suntok. Pakiramdam ay walang laman sa loob. Habang yumuko siya upang iwasan ang mga suntok, nakita ng kanyang mga mata ang isang bagay sa isang bukas na drawer ng kanyang desk. Isang maliit na light blue envelope, ang paboritong kulay ni Alana, ang kinuha niya. Nakasulat dito para sa aking asawa na si Miguel. Nang nanginginig ang mga kamay ay binuksan niya ito. Sa loob ay may sulat kamay na tala mula kay Alana at isang lumang newspaper clipping tungkol sa mga panganib ng illegal na investments. Binasa niya ang sulat sa liwanag ng screen ng laptop. Ang sulat ay may petsang 2 taon na ang nakakaraan. Sumulat si Alana na alam niyang kinuha niya ang pera mula sa kumpanya. Alam niyang inilagay niya ito sa website na iyon. Sumulat siya na sinubukan niya siyang babalaan ng subtle sa isang hapunan, ngunit sinigawan niya siya. Sinasabing wala siyang alam tungkol sa modernong negosyo. Sumulat siya na hindi niya iniulat ang embezzlement sa board of directors upang protektahan ang reputasyon ni Miguel bilang kanyang asawa. Ibinalik pa niya ang perang kinuha niya gamit ang kanyang sariling personal na savings upang maging balanse ang company's balance sheet at hindi magkaroon ng legal problems si Miguel sa taunang audit. Sa huli ng sulat, sumulat si Alana ng isang pangungusap na tumusok sa kanyang puso. Tinago ko ang iyong pagkakamali hindi dahil sa ako ay hangal, kundi dahil umaasa ako na isang araw ay mapagtanto mo at titigil sa paghahanap ng mga shortcut sa kasamaang palad. Mas pinagkatiwalaan mo ang iyong kasakiman kaysa sa katapatan ng iyong sariling asawa. Sa wakas, ay bumuhos ang mga luha ni Miguel. Humagulgol siya, hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Alam pala ni Alana ang lahat. Alam niyang nagnakaw siya. Alam niyang hangal siya. Ngunit pinrotektahan pa rin siya ng lihim at ang gantimpala na ibinigay niya ay pagtataksil at kahihiyan. Si Bianca, nang makita si Miguel na umiiyak, ay inagaw ang sulat. Matapos basahin, sumigaw siya ng mapanokso, isang nakakatakot na tunog sa dilim. Sinabi niya na si Miguel ay talagang isang basura na nabuhay sa pakikiramay ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, sa dilim ng bahay na sasakupin, nadama ni Miguel ang tunay na pagkawasak. Hindi lang nawala ang kanyang yaman. Napagtanto niya na itinatapon niya ang tanging tao sa mundo na talagang nagmamalasakit sa kanya. Kinabukasan, sumikat ang araw nang may nakakasilaw na liwanag. Ngunit para kay Miguel ay mas madilim ito kaysa sa pinakamadilim na gabi. Nagising siya na may matinding sakit sa likod dahil sa pagtulog sa sahig ng sala. Sa kabila ng matinding katotohanan, mayroon pa rin siyang kurot ng pag-asa na nagmula sa pagtanggi at labis na ego. Pakiramdam pa rin niya ay siya ang CEO ng Boracay Dreams Group at naniniwala siya na ang lahat ay isang bangungot o isang error sa sistema na kaya niyang ayusin pagdating niya sa opisina at sisigawan ang kanyang mga tauhan. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang sarili nang walang dumadaloy na tubig. Hinugasan niya ang kanyang mukha gamit ang natitirang tubig sa isang bote na natitira sa kotse ni Bianca. Isinuot niya ang kanyang pinakamahusay na suit, bagaman gusot ang kanyang shirt. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na nasa kontrol pa rin siya. Iniwan niya si Bianca na natutulog sa sofa at umalis. Determinado na bawiin ang kanyang imperyo. Kinailangan niyang maglakad palabas ng Marangyang subdivision dahil ang kanyang kotse ay kinuha ng leasing company kinagabihan. Napuno siya ng kahihiyan nang kailangan niyang kumuha ng murang grab sa pangunahing kalsada. Sa biyahe, patungo sa financial district, sinanay niya ang mga pagbabanta na ilalabas niya sa mga executives. Sila ay kanyang tatakutin.
Sasabihin sa kanila na kung wala siya, babagsak ang kumpanya. Nakalimutan niya na hindi siya ang pundasyon ng anuman. Pagdating sa skyscraper ng kanyang opisina, pumasok siya nang nakataas ang noo. Hindi niya pinansin ang receptionist at dumiretso sa mga security turnstiles. Inilagay niya ang kanyang access card, ngunit kumurap ang ilaw sa pula. Sinubukan niya ng paulit-ulit. Bawat pagkakataon ay mas marahas, hanggang sa isang tunog na alarma ang umakyat sa atensyon ng lahat. Isang veteranong security guard na dati nang nagbubukas ng pinto ng kanyang kotse ang lumapit ng may seryosong mukha at ipinaalam sa kanya na binawi ang kanyang access ngayong umaga. Nagalit si Miguel. Sumigaw siya sa gitna ng siksikan na lobby. Ininsulto ang guard. Sumigaw siya na siya ang may-ari ng gusali. Sa isang gawa ng desperasyon, nilundag niya ang turnstile at tumakbo patungo sa executive elevator. Sinubukan siyang pigilan ng mga gwardiya, ngunit nagawa niyang makapasok at pindutin ang buton ng pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang boardroom. Bumukas ang pinto ng elevator. Sa 20 palapag. Iba ang kapaligiran. Tahimik. Malamig. Pumasok siya sa boardroom nang hindi kumakatok. Lahat ng tingin ay bumaling sa kanya. Sa paligid ng malaking oval table ay ang mga minority shareholders, ang mga operations directors, at syempre, si Ginoong Reyes. Tinampal niya ang mesa gamit ang kanyang kamay. Sa isang malakas na boses, nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Sino ang nangahas na magpatawag ng pulong nang walang pahintulot niya? Tiningnan niya ang bawat isa. Umaasa na makita ang takot sa kanilang mga mata, ngunit nakita lamang niya ang paghamak, awa at pagkasuklam. Inayos ni Ginoong Reyes ang kanyang salamin at kalmado na sinabi na ito ay isang extraordinary general meeting of shareholders, legal na ipinatawag upang suriin ang performance at tanggalin ang mga problemang direktor. Tumawa si Miguel nang mapanukso. Inakusahan si Ginoong Reyes ng pagtataksil at sumigaw na walang sinuman ang makakapagtanggal sa kanya dahil siya ang majority shareholder. Patuloy siyang kumapit sa kanyang delusyon. Umiling lang si Ginoong Reyes at pinindot ang isang buton. Bumukas ang screen ng projector. Sa likod ni Miguel, nagpapakita ng mga bumababang financial charts at ebidensya ng mga kahina-hinalang transfers mula sa kumpanya patungo sa personal na accounts ni Miguel. Natahimik siya, pakiramdam ay hubad sa publiko. Ibinunyag ni Ginoong Reyes ang sistematikong embezzlement na isinagawa ni Miguel sa loob ng maraming taon upang pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay at ni Bianca. Sinubukan ni Miguel na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol nang muling bumukas ang pinto ng silid. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang pumasok ang isang babae na nagpawala ng kanyang hininga. Siya si Alana, ngunit isang napakaibang Alana. Hindi siya nakasuot ng kanyang simpleng damit. Nakasuot siya ng elegante at makapangyarihang power suit na may matching silk scarf. Naglabas siya ng aura ng pamumuno. Naglakad siya ng matatag at nakataas ang ulo. Lahat sa silid, maliban kay Miguel, ay tumayo at yumuko ng may paggalang. Naging bato si Miguel. Dumaan si Alana sa tabi niya nang hindi siya tinitignan. Tila hindi siya umiiral at dumiretso sa dulo ng mesa, sa upuan ng board president na laging bakante. Umupo siya ng elegante at tiningnan ang lahat. Sa wakas ay tumigil kay Miguel. Sa isang malambot na boses, ngunit may matatag na tunog, formal siyang nagpakilala. Ako si Alana Valdez, ang nag-iisang majority shareholder ng corporate group na ito at ang legal na may-ari ng lahat ng managed assets. Ipinaliwanag niya na pinili niyang maging isang passive investor. Ipinagkatiwala ang mga operasyon sa kanyang asawa, ngunit dahil sa pagtataksil sa tiwala na iyon at sa pagkasira ng marital bond na sumusuporta dito, siya ang kumokontrol ng ganap mula sa araw na iyon. Ang kanyang asawa, ang babae na itinuring niyang isang simpleng housewife, ay ang kanyang supreme boss. Ang katotohanan ay tumama sa kanya nang may lakas ng isang truck pa. Napagtanto niya na siya ay laging isang puppet sa malaking entablado ni Alana. Kinuha ni Alana ang maliit na gavel mula sa mesa at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Ang agenda
Ngayong araw ay ang pagpapatalsik ng walang karangalan kay Ginoong Miguel Garcia mula sa kanyang posisyon bilang CEO, gayon din ang pagsasampa ng kaso para sa pagbabalik ng lahat ng pondong ninakaw. Nagtanong siya kung mayroong sinumang sumasalungat. Tahimik ang lahat. Pinukpok niya ang gavel ng 3 beses. Ang tunog ay isang hatol ng kamatayan para sa karera at buhay ni Miguel. Inutusan niya ang security na paalisin si Ginoong Garcia sa gusali. 2 malalaking guwardiya ang humawak sa kanya sa mga braso. Nagpumiglas si Miguel, sumisigaw ng pangalan ni Alana. Nagmamakaawa ng pangalawang pagkakataon, ngunit nanatiling walang emosyon si Alana. Ang pagkakataong iyon ay ibinigay ko sa iyo araw-araw sa loob ng 5 taon ng ating kasal at pinili mong itapon ito para sa isang panandaliang kasiyahan. Hindi na ito personal na usapin, propesyonal na ito. Kaladkad si Miguel palabas ng silid na parang kriminal. Sumara ang pinto sa likod niya. Iniiwan siyang mag-isa sa isang malamig na pasilyo, walang posisyon, walang pera, at walang dignidad. Pinaalis siya mula sa paraiso na inakala niyang binuo, samantalang sa totoo lang ay isa lamang siyang hindi mapagpasalamat na bisita. Malakas ang sikat ng araw sa aspalto sa harap ng nakamamanghang gusali ng opisina. Lumabas si Miguel nang natigilan mula sa lobby. Itinulak ng mga security guards. Gusot ang kanyang mamahaling suit. Baluktot ang kanyang kurbata. Nagtataka siyang tiningnan ng mga naglalakad. Bago pa siya makabawi, biglang huminto ang isang taxi sa harap niya. Lumabas si Bianca ng galit. Nakasuot siya ng maikli at kapansin-pansing damit. Ngunit nakalaglag ang kanyang make-up. Walang sabi-sabi. Sinugod niya si Miguel. Pinagpapalo ng kanyang bag. Sumisigaw siya ng histerikal sa gitna ng kalye. Hinihingi kung bakit tinanggihan ang kanyang mga credit card. Kakaalis lang niya sa isang 5-star hotel. Nagreklamo siya na gutom siya at walang pera para bayaran ang taxi. Hinawakan niya si Miguel sa kwelyo ng shirt. Inalog-alog siya, hinihingi ng cash. Wala siyang ideya sa tunay na sitwasyon ni Miguel. Para sa kanya, siya ay isa lamang sirang ATM. Marahas na itinulak siya ni Miguel palayo. Naubos na ang kanyang pasensya. Sinigawan niya na siya ay sinibak na wala siyang anuman. 0 accounts. Inembargo ang ari-arian. Sinisisi niya si Bianca sa lahat. Sinasabing kung hindi niya ito nakilala, masaya pa sana siyang kasal at nasa kanyang posisyon. Ito ay isang huli at duwag na pag-amin ng pagsisisi. Napatulala si Bianca. Pumutla ang kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay naging isang ngiwi ng pagkasuklam. Umurong siya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parang basura. Tumawa siya ng mapanukso. Kaya pala, sa lahat ng oras na ito, isang mahirap lang siyang nagpapanggap na mayaman. Sinabi niya na nasayang lang niya ang oras sa isang walang silbi. Idura siya sa sahig malapit sa kanyang mga sapatos at tumalikod upang umalis, handa na maghanap ng susunod niyang biktima. Ngunit huminto ang kanyang mga hakbang nang makita si Alana na lumabas sa lobby na sinundan ni Ginoong Reyes at 2 ahente ng pambansang pulisya. Kalmado na bumaba si Alana sa hagdan. Ang kanyang kagandahan ay brutal na sumasalungat sa gusot at bastos na hitsura ni Bianca. Nang makita siya ni Bianca, sinubukan niyang mag-pose ng mayabang at sinigawan si Alana na kahit mahirap si Miguel, siya pa rin ang pinili nito dahil mas maganda siya. Huminto si Alana sa harap niya nang may halos hindi nakikita ng ngiti. Kalmado niyang sinabi na hindi mahalaga sa kanya kung sino ang pinili ni Miguel dahil wala na siyang halaga para sa kanya. Ngunit hindi siya naroon para sa mga usapin ng puso, kundi para sa mga usaping legal. Kinawayan niya si Ginoong Reyes. Umusad ang abogado at inabot ang isang makapal na folder sa isa sa mga pulis. Nagtatanong si Bianca kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Alana ng malakas upang marinig ng lahat na isang audit ang nagbunyag ng daloy ng milyon-milyong piso mula sa mga account ng kumpanya patungo sa personal na accounts ni Bianca. Perang ginamit upang bilhan siya ng isang apartment, isang kotse at mga alahas. Perang nagmula sa embezzlement ni Miguel. At dahil tinanggap at tinamasa ni Bianca ang perang iyon, alam niyang hindi kanya
legal siyang itinuring na kasabwat sa isang krimen ng money laundering. Ang mukha ni Bianca ay naging puti na parang papel. Sinubukan niyang tanggihan ito, sumisigaw na wala siyang alam, na mga regalo lang iyon ng kanyang kasintahan. Itinuro niya si Miguel, sinisisi siya sa lahat. Ang dalawang magkasintahan ay nagsimulang mag-away, naglalabas ng kanilang mga maduduming lihim sa publiko. Hindi pinansin ng pulisya ang drama. Isang ahente ang umusad at nilagyan ng posa si Bianca. Sumigaw siya, nagpumiglas, at pagkatapos ay lumuhod, nagmamakaawa ng tawad kay Alana, nangangakong mawawala magpakailanman. Nagiba ang kanyang kayabangan sa harap ng katotohanan ng bilangguan. Tiningnan siya ni Alana nang walang awa, tanging may pakiramdam ng katarungang natupad. Bawat aksyon ay may kahihinatnan. Mahina niyang sinabi, ang pagkuha ng hindi sa iyo, maging asawa o yaman, ay may napakataas na presyo. Hinayaan niyang dalhin siya ng pulisya. Matapos umalis ang patrol car, lumingon si Alana kay Miguel. Yumuko siya, umaasa marahil ng kaunting awa, kaunting pera para makakain. Ngunit wala siyang sinabi, tanging isang huling tingin, isang tingin na nagsasabing wala na siya sa kanyang buhay. Tumalikod siya at muling pumasok sa kanyang gusali, sa kanyang mundo. Naiwan si Miguel na nag-iisa sa mainit na bangketa. Lumapit ang taxi driver. Nang galit, hinihingi ang bayad sa pamasahe. Isinukbit ni Miguel ang kanyang mga kamay sa kanyang walang lamang bulsa. Napagtanto niya na tapos na siya. Lumuhod siya sa bangketa. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at umiyak ng walang humpay. Pinagsisisihan ang katangahan ng pagpapalit ng isang diamante sa basura. Dumating ang karma, at ang lasa nito ay mas mapait kaysa sa apdo. Lumubog ang araw. Nagkulay kahel ang maruming kalangitan ng lungsod. Nakatayo si Miguel sa bangketa, humihingal at may pasa sa kanyang kaliwang pisngi. Ilang oras na ang nakakaraan ay muntik na siyang lynchingin dahil hindi siya makabayad sa taxi driver. Kinailangan niyang ibigay ang tanging mahalagang bagay na natitira sa kanya. Isang luxury watch na regalo ni Alana. 2 taon na ang nakakaraan. Ang dati niyang minamaliit, ngayon ang nagligtas ng kanyang buhay. Naglakad siya ng walang patutunguhan, walang laman ang tiyan. Sinusubukang itago ang kanyang mukha. Ang tanging pag-asa na natitira sa kanya ay ang bahay ng kanyang ina sa probinsya. Humigit kumulang 5 oras mula sa syudad, plano niyang bumalik, ibenta ito at magsimulang muli o kahit man lang tumakas. Sa ilang barya na nakita niya sa kanyang bulsa, sumakay siya ng bus patungo sa istasyon. Ang amoy ng pawis, usok at alikabok sa maruming terminal ay nagpagulo sa kanyang tiyan. Bumili siya ng pinakamurang tiket para sa isang luma at sirang bus. Ang biyahe ay impyerno. Siksikan sa pagitan ng mga sako ng patatas at mga kahon ng manok, hindi siya makatulog. Nananaginip lang siya ng pera na makukuha niya mula sa pagbebenta ng bahay at ng kanyang paghihiganti. Ang kayabangan ay nananatiling kanyang tanging kanlungan. 5 oras pagkatapos, bumaba siya sa isang crossroads ng probinsya. Gabi na. Naglakad siya sa isang dirt road na ngayon ay sementado at may mga solar streetlights. Umunlad ang bayan na nangangahulugang mas magiging mahal ang lupain. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na bitak. Pagdating sa bahay ng kanyang kabataan, nanlamig siya. Ang sirang bahay na gawa sa kahoy sa kanyang mga alaala ay nawala. Sa halip ay may isang solid at maayos na gusali, pininturahan ng puti. Sa beranda, 10 maliliit na bata na nakasuot ng malinis na damit ang nagbabasa ng mga tula ng malakas. Biglang binuksan niya ang gate na nagpatigil sa mga bata. Isang middle-aged man, ang caretaker, ang lumapit sa kanya. Si Miguel, sa kanyang karaniwang kayabangan, ay sinabi sa kanya kung sino sila upang sakupin ang kanyang bahay. Sumigaw siya na siya ang anak ng may-ari at nagbalik upang kunin ang kanya. Nanatiling kalmado ang caretaker. Sinabi niya na hinihintay nila siya, bagaman hindi sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Dinala niya si Miguel sa isang maliit na opisina at mula sa isang safe ay kinuha niya ang isang berdeng folder. Binuksan ito ni Miguel. Ito ay isang kopya ng title deed, ngunit ang pangalan na nakasaad ay hindi sa kanyang ina,
o sa kanya. Ang may-ari ay ang Isabel's Dawn Foundation bilang parangal sa kanyang ina at ang founder ay si Alana Valdez. Pinapaalala ng caretaker. Kay Miguel ang nangyari, 5 taon na ang nakakaraan pagkatapos lamang ng pagkamatay ng kanyang ina. Si Miguel, na nalunod sa mga utang sa pagsusugal, ay bumalik sa probinsya nang lihim, ninakaw ang orihinal na title deed at isinangla ito sa isang walang awa na loan shark. Hindi niya kailanman binayaran ang mga installment at ang bahay ay muntik ng maembargo. Pumutla si Miguel. Naaalala niya ito. Akala niya ay naayos na lang ang problema. Nagpatuloy ang caretaker. Tamang-tama nang paalisin ng mga tauhan ng loan shark ang mga nangungupahan. Dumating si Alana. Nang walang kaalam-alam si Miguel, ginamit niya ang kanyang personal na savings upang bayaran ang lahat ng utang na may labis na interes. Ngunit alam niyang ibebenta muli ito ni Miguel. Ginawa niyang isang charitable foundation, ang ari-arian, isang trust, upang tirahan ang mga disadvantaged children at parangalan ang alaala ng kanyang biyenan. Bumagsak si Miguel sa isang upuan. Ang babaeng pinakamimiyapis niya ang nagligtas sa tanging pamana ng kanyang ina. Nililinis ang basura na iniwan niya. Sinabi ng caretaker sa kanya na legal at moral siyang walang karapatan sa lugar na iyon. Ang kanyang huling pag-asa na makakuha ng pera ay naglaho. Literal siyang isang palaboy. Hiniling ng caretaker na umalis siya, ngunit bago iyon ay inabot niya ang isang plastic bag. Sa loob ay may 2 sandwich at isang bote ng tubig. Ito ay isang donasyon mula sa foundation para sa isang gutom na manlalakbay, sabi niya. Kainin mo ito at pagnilayan ang iyong mga kasalanan. Tinanggap ni Miguel ang bag. Nang nanginginig ang mga kamay, ang kanyang pagmamataas ay nagkawasak-wasak. Pinatalsik siya sa bahay ng kanyang sariling ina at pinakain na parang pulubi. Lumabas siya sa compound habang nagpapatuloy ang mga bata sa kanilang mga aktibidad. Umupo siya sa isang madilim na bangko sa labas ng bayan. Kinain niya ang mga sandwich nang masugid habang ang mga luha ng pagsisisi ay nahalo sa pagkain. Sa liwanag ng buwan, napagtanto niya na pinamalitan niya ang tanging babae na nagbigay karangalan sa kanyang ina higit sa kanyang sarili. 1 linggo na ang nakalipas. Si Miguel ay bumalik sa malupit na metropolyo, hindi bilang isang hari ng negosyo, kundi bilang isa sa libu-libong hindi nakikita na mga taong bahay. Ang kanyang hitsura ay kahabag-habag, isang gusot na t-shirt, punit na pantalon, walang ayos na balbas, at napakapayat. Natutulog siya kung saan-saan. Sa ilalim ng mga tulay o sa mga pasilyo, kumakain ng mga tira-tira mula sa mga restauran at nagpapalimos. Sa kanyang desperasyon, naalala niya ang kanyang mga lumang kaibigan, ang gang ng luxury car club na laging iniimbitahan niya. Baka may isa sa kanila ang magpahiram sa kanya ng pera. Nagpunta siya sa nightlife district at nakita si Ruben, isang dating parasitiko na laging nagpapuri sa kanya. Lumapit si Miguel at tinawag siya. Sa simula ay tiningnan ni Ruben nang may pagkasuklam ang taong bahay. Ngunit pagkatapos ay nakilala siya. Sumigaw siya sa tawa. Nilunok ni Miguel ang kanyang pagmamataas at nagmakaawa ng tulong. Anumang trabaho upang makakain. Tumigil sa pagtawa si Ruben at tiningnan siya ng tuso. Sinabi niya na may trabaho siya para sa kanya madali at malaki ang bayad. Ang paghahatid ng isang pakete ng walang tanong ay magbibigay sa kanya ng 250,000 na cash. Kumislap ang mga mata ni Miguel. Ito ay isang kayamanan. Tinanggap niya nang hindi nag-iisip, masyadong gutom upang maging maingat. Dinala siya ni Ruben sa isang eskinita. Binigyan niya siya ng isang maliit na selyadong kahon at isang advance na einsen. Binigyan niya ang address ng isang inabandunang bodega sa labas ng bayan. Sa pera, bumili si Miguel ng 2 set meals bago umalis. Sa bus patungo sa mga suburbs, yakap-yakap niya ang pakete, nangangarap ng pera. Hindi niya inalala ang nilalaman. Pagdating sa lugar ng mga bodega, madilim at liblib. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Naghintay siya sa harap ng bodega numero 11. Biglang, malakas na huminto ang isang itim na van sa harap niya. 3 nakamaskarang lalaki ang lumabas.
Sinubukan ni Miguel na tumakas, ngunit nadapa at nahulog. Pinigilan nila siya. Kinuha ng isa sa kanila ang pakete. Sumigaw si Miguel na siya ay isang mensahero lamang. Ang lalaking humahawak sa kanya na may pamilyar na boses ay sinabi sa kanya na tumahimik. Tinanggal niya ang kanyang maskara. Siya si Luis, ang kanyang dating chauffeur at assistant. Ang lalaking itinuring ni Miguel na isang simpleng empleyado ay may tingin ng isang propesyonal sa seguridad. Isinaksak siya ni Luis sa van at binuksan ang pakete. Hindi ito naglalaman ng mga electronic products, kundi mga bag ng puting pulbos at daan-daang tablets. Droga. Pumutla si Miguel. Kakalagay lang niya ng narcotics na maaaring magdulot sa kanya ng life imprisonment. Nilinlang siya ni Ruben. Nanginginig siya, nagmamakaawa kay Luis na palayain siya. Malamig siyang tiningnan ni Luis. Sinabi niya na swerte siya. Kung nahuli siya ng pulisya o ng isang kalabang gang, patay na siya. Ipinaliwanag niya na binabantayan pa rin ni Ginang Alana ang kanyang mga kilos sa malayo. Nalaman ng kanyang security network na isang syndicate ang gumagamit ng mga taong bahay bilang mga mules at na si Miguel ay malapit ng mahulog sa bitag. Umiyak si Miguel sa ginhawa, iniisip na mahal pa rin siya ni Alana. Nagtanong siya kung maaari niya itong makita. Umiling si Luis. Ibinigay niya ang isang mensahe mula dito na nagpalamig sa kanyang puso. Iniligtas siya nito, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil ayaw nitong makulong ang kanyang dating asawa sa isang krimen kung saan siya ay nilinlang. Gusto nitong panagutan ni Miguel ang mga kasalanan na sinadya niyang gawin ang kanyang mga utang, ang kanyang pandaraya. Gusto nitong manatili siyang buhay upang maramdaman ang tunay na kaparusahan ng karma, hindi ang shortcut ng pagkamatay sa bilangguan. Ito ay isang uri ng katarungan na mas malupit, ngunit mas makatarungan. Inihagis ni Luis sa kanya ang isang sobre na may sapat na pera para sa isang linggo at isang tiket ng tren patungo sa ibang lungsod. Sinabi niya na mawala siya bago maganap ang tunay na raid ng pulisya. Kung muli siyang magkaproblema, hindi na ito mahalaga kay Alana. Bumukas ang pinto ng van at itinulak siya sa kalye. Nakita niya kung paano ito umalis. Iniiwan siyang nag-iisa sa kanyang takot. Tiningnan niya ang pera at ang tiket. Napagtanto niya na si Alana ay parehong nakakatakot at marangal. Hindi siya nito hinayaang sirain ang sarili sa maling paraan, kundi pinilit siyang harapin ang kanyang pagkawasak sa tamang paraan. Tumakbo siya patungo sa istasyon. Nais tumakas mula sa syudad na nagbigay sa kanya ng lahat at pagkatapos ay mercilessly na inagaw ito. Dinala siya ng economy train sa pamamagitan ng gabi patungo sa isang secondary city, siksik at magulo. Nag-arkila siya ng isang napakaliit na silid sa isang basa na eskinita. Iniisip na makakapagtago siya at magsimulang muli, ngunit nakalimutan niya ang kanyang mga utang sa mga loan sharks ng black market na may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Sa loob ng 3 araw, nakita niya ang 2 malalaking lalaki na nagtatanong tungkol sa kanya sa may-ari ng boarding house. Sila ay mga debt collectors. Nakilala niya ang dragon tattoo sa leeg ng isa sa kanila. Nakita siya sa dulo ng isang dead-end alley. Habang bumubuhos ang ulan, nakita ni Miguel ang mainit na liwanag na nagmumula sa bukas na pinto ng isang lumang simbahan sa kapitbahayan. Tumunog ang mga kampana. Hindi ito tawag sa misa, kundi ang senyales na nagpapahayag ng pamamahagi ng mainit na hapunan para sa mga nangangailangan. Walang pag-aalinlangan. Nagmadali siyang pumasok. Alam niyang hindi maglalakas loob ang mga goons na gumawa ng gulo sa isang sagradong lugar. Sa loob, ang nakakapagpahingang amoy ng mainit na lentil stew ay bumalot sa lahat. Isang mahabang pila ng mga taong may mapagpakumbabang hitsura ang naghihintay ng matiyaga sa kanilang turn sa tila isang parish soup kitchen. Si Miguel, na walang laman ang tiyan at durog ang pagmamataas, ay sumali sa dulo ng pila. Pagdating ng kanyang turn, isang pinong kamay ang nag-alok sa kanya ng isang tray na may mainit na plato. Tumingala siya upang magpasalamat at huminto ang kanyang mundo. Siya si Alana. Hindi siya nakasuot ng kanyang mga designer suits, kundi isang simpleng apron sa kanyang damit.
Naglilingkod kasama ng iba pang mga volunteer, tahimik na nag-aalaga sa mga walang tirahan. Naging bato si Miguel. Kinilala rin siya ni Alana. Sa kabila ng kanyang payat na hitsura, lumuhod siya sa kanyang paanan nang hindi pinapansin ang mga tingin ng mga tao at nagmakaawa ng tawad na umiiyak na parang bata. Sinabi niya na may mga lalaki na gustong pumatay sa kanya dahil sa utang at nagmakaawa siyang bayaran ito, nangangakong magiging alipin niya habang buhay. Tiningnan siya ni Alana nang may hindi mababasang ekspresyon. May awa, ngunit wala ng pag-ibig. Hiniling niya na tumayo siya. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa utang na iyon. Pera na hiniling niya upang bilhin ang mga alahas at bakasyon para kay Bianca habang siya ay nag-iipon sa bahay. Nagtanong siya kung makatarungan ba na gamitin niya ang perang kinita niya sa kanyang pagsisikap upang bayaran ang mga iligal na kasiyahan na tinamasa niya sa ibang babae. Natahimik si Miguel na pagtanto ang kawalang hiyaan ng kanyang kahilingan. Umiling si Alana. Sinabi niya na hindi niya babayaran ang kanyang utang. Kung gagawin niya, hindi niya kailanman matututunan ang kahulugan ng responsibilidad. Gayunpaman, hindi siya ganap na malupit. Binigyan niya siya ng isang sobre. Hindi ito naglalaman ng milyon-milyon, kundi ilang cash at ang calling card ng isang public defender. Hindi ko babayaran ng iyong utang, sabi niya. Ngunit babayaran ko ang isang abogado upang harapin mo sila sa legal na paraan. Sumuko ka sa pulisya ngayong gabi. Ang bilangguan ay isang kakilakilabot na lugar. Ngunit doon ka man lang magiging ligtas at makakapagnilay. Nagbigay siya ng isang masakit, ngunit marangal na paraan palabas hindi tumakas, kundi harapin ang mga kahihinatnan. Nagpaalam siya, sinasabing tapos na ang kanyang tungkulin bilang bahagi ng kanyang nakaraan. Tumalikod siya at umalis. Iniiwan si Miguel na nag-iisa sa beranda. Kinain niya ang kanin na ibinigay nito. Pagkatapos ng mabigat ngunit determinadong hakbang, lumakad siya patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Handa na siyang sumuko upang mawala ang kanyang kalayaan at bayaran ang presyo ng kanyang kayabangan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog siya ng mahimbing sa likod ng malamig na rehas dahil hindi na siya kailangang tumakas mula sa kanyang sariling mga multo. Isang taon pagkatapos, sa isang abalang at maruming wholesale market, isang payat ngunit maskuladong lalaki ang nagbubuhat ng isang 50 kilogram na sako ng bigas. Siya, si Miguel. Nakalaya siya sa bilangguan, 2 buwan na ang nakakaraan na may pinababang sentensya dahil sa mabuting pag-uugali. Ang kanyang pangalan ay nasa blacklist ng corporate world, kaya ang tanging posibleng trabaho niya ay bilang isang porter. Binayaran siya ng may-ari ng isang tindahan ng get 250. Tinanggap ito ni Miguel ng may ngiti ng pasasalamat. Dati, ang halagang iyon ay isang maliit na tip lamang. Ngayon, ito ang kanyang tanghalian. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot, ngayon ay magasgas at magaspang. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw, ngunit sa kanyang mga mata ay may kalmado na dati ay wala. Habang kumakain siya ng kanyang simpleng tanghalian sa isang market stall, narinig niya ang balita sa isang lumang telebisyon. Iginagawad ang Inspirational Woman of the Year Award. Tumingala siya. Sa screen, sa isang nakasisilaw na entablado, si Alana, nagniningning at elegante, ay tumatanggap ng parangal para sa kanyang gawaing philanthropic, pagbuo ng mga shelter para sa mga ulila. Tinanong siya ng isang journalist tungkol sa sikreto ng kanyang tagumpay. Ngumiti si Alana. Isang ngiti na tila tumagos sa screen at umabot sa kaluluwa ni Miguel. Sumagot siya na ang kanyang tagumpay ay nagmula sa mga mapait na aral ng nakaraan na natutunan niya na ang pinakamahusay na investment ay hindi sa mga ari-arian, kundi sa karakter at katapatan. Sinabi niya na minsan halos mawala niya ang lahat dahil sa pagtitiwala sa maling tao, ngunit ang pagkawala na iyon ay nagbigay sa kanya ng espasyo upang punuin ito ng mas magagandang bagay. Tumigil si Miguel sa pagnguya. Alam niyang siya ang maling tao. Nakita niya kung gaano kaliwanag si Alana ngayon, mas higit kaysa noong siya ang kanyang asawa.
Napagtanto niya na siya ang ulap na nagtatago sa kanyang araw. Ngayon na wala na siya, nagniningning siya ng buong intensidad. Hindi siya nakaramdam ng inggit, kundi isang malalim na pagsisisi at pagtanggap na ito ang pinakamahusay na kapalaran para sa kanilang dalawa. Binanggit ng susunod na balita si Bianca. Ipinakita siyang inililipat sa bilangguan na may mukha na matanda at puno ng galit. Nahatulan siya ng 8 taon para sa money laundering. Buntong hininga si Miguel. Nagpapasalamat na hindi siya natulad sa kanya, puno ng galit. Naramdaman niyang maswerte siya na bumagsak ng ganoon dahil ang pagdurusa na iyon ang nagbalik sa kanya ng pagkatao. Tumakbo siya. Isang galit na paghabol ang naganap. Tinapos niya ang pagkain at bumalik sa trabaho. Habang nagbubuhat siya ng isang mabigat na sako ng sibuyas, tiningnan niya ang isang simpleng silver ring sa kanyang daliri, binili sa isang flea market. Bilang paalala ng kanyang pangako sa sarili na hindi na muling magiging isang sakim na lalaki. Naglakad siya sa gitna ng ingay ng merkado. Mabigat ang dala sa kanyang balikat, ngunit magaan ang kanyang puso. Wala siyang yaman o status, ngunit malaya siya. Malaya mula sa mga utang, sa mga kasinungalingan, at sa mga maling ambisyon. Muling tiningnan niya ang isa sa mga telebisyon ng isang tindahan. Naroon pa rin ang nakangiting mukha ni Alana. Bahagya ring ngumiti si Miguel. Isang ngiti ng taos-pusong paalam. Naisip niya sa sarili. Maging masaya. Alana, karapat-dapat ka sa mundo at ako ay karapat-dapat sa sako na ito. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Nawawala sa alikabok at pawis ng merkado. Ito ay isang bagong Miguel, isang porter, lamang, ngunit sa wakas ay isang buong tao. Natapos ang kwento ng mayabang na direktor, pinalitan ng kwento ng isang lalaki na nagbabayad ng kanyang mga kasalanan, ng tahimik at sa pagsisikap. At sa malayo, ang asul na kalangitan ay lumawak, sumasakop kay Alana sa kanyang palasyo at kay Miguel sa kanyang merkado. Sa dalawang destinasyon na hindi na muling magtatagpo.